So, bali na-discuss natin last time yung durable and non-durable. Individual or final consumer, personal consumption, example, food, gamot, gamit sa bahay, durable, more than once, ang ano nun, ang gamit, example, kotse, more than once for a long period. Ang demand ay hindi madalas magbabago, big effect sa investors. Ang non-consumers, natatapos siya upon consumption. Example, food consumption. Mataas ang demand, high on consumption, ang frequency niya. Sa micro, durable and non-durable. So, for example, kung tumataas ang kita, mataas ang durable good. And ang pagkonsumo ay nakabatay sa moderation, hindi labis, hindi kulang. Dapat nasa halal din. Yun lang po. Barakallahu fikum. Thank you so much, Sister Fatima. Jazakillah khair. Hasanan, kunin natin yung consumer service, productive services. Third, the factors of production. Okay, punta tayo muna dito sa classification, the classification of goods. And sino magbasa? Okay, kwan na lang. Ano yan? Okay, bismillah. Sino yan? Sino tumasang kamay? Walid, yala, tafaddal. Yan po, Ustad. Lahat Basahin yan. mo ang classification of goods until consumption. Here. Bismillahirrahmanirrahim. The classification of goods into consumer goods and capital producer goods is not based on the nature or physical characteristics of the goods themselves, but rather on the purpose of which they are used. If the purpose of using a good is to directly satisfy human wants or needs, meaning it is consumed or used directly by individuals, it is classified as a consumer good. However, if the purpose of using a good is to produce other goods or services rather than being directly consumed to satisfy human needs, it is classified as a capital producer good. Hence, a good may be either a consumer or a producer good, depending on the nature of its use and intended purpose. For example, flour is considered a consumer good when it is used at home to bake bread or cakes for household consumption, but it is considered a capital good when it is used in bakeries and confectionery factories to produce bread and sweets for sale in the market. There are, however, some goods that are almost always capital goods, such as machinery and industrial equipment, since they are primarily used in production facilities and factories. The classification as such stems from the fact that they are intended mainly for productive purposes and it is rare or unlikely for them to be used for direct personal consumption. Barakallahu fikum wa syukran jazilan Walid. Barakallahu fikum. Hasanan. Okay. Classification of goods. So, sino ang makuha sa inyo na yung classification of goods? Sino ang mayroon kayong nalaman noong unang panahon kung ano po ba yung classification of goods? Discussion na tayo saglit. تفضلوا. إن التقسيم السابق للسلعة بين الإنتاجية والاستهلاكية. تفضلوا. Walid, anong naintindihan mo sa binasa mo? Yung na-gets mo lang. Yung nakuha mo. Opo. Good na po. Bismillah. Other than being directly consumed sa po is a good way. Yung classification of goods, sa pagkaintindi ko, madami yan. Madaming mga classification of goods. Merong goods na maaring for foods,
for foods and drinks, meron ding for for hygiene, meron ding mga personal necessities, para ganun, mga iba't ibang, when we say goods classification, yung kung para ma-classify po. So sabi, yun lang po, Stad. Barakallahu fikum. Yung pagkaka Naam, may goods or service or services, no? Wahakada. Barakallahu fikum. Sister Fatima, ano sa'yo? Bismillah. Yung meron ding po, di ba, like perishable tsaka non-perishable goods. Apo. Meron ding mga crops, mga livestock, mga mostly nakikita natin sa market, yan, mostly mga perishable and non-perishable ang alam ko. That's it. Barakallahu fikum. Thank you so much, Sister Fatima and Walid. Okay, kunin muna natin yung pagkakaiba, no, sa pamamagitan ng mga produktong pagkonsumo, yung consumer goods, at sa mga produktong pamproduction, yung producer goods, ay hindi nakabatay po sa physical na anyo, nature ng produkto, kundi sa layunin ng paggamit nito. Ano yung layunin ng paggamit nito? Yung purpose of use. Sa madaling sabi po, ang parehong produkto ay maaring maging konsumtibo o produktibo depende kung paano ito ginagamit sa ekonomiya. For example natin, kung ginagamit ang produkto para direktang matugunan ang pangailangan ng tao, ito ay tinatawag silatun istihlakiya, yung consumer goods. Pero ang halimbawa niyan, yung tinapay na kinakain ng pamilya, produktong pangkonsumo dahil ito'y direktang nagbibigay kasiyahan o utility. Kung ginagamit ang produkto upang makagawa ng ibang produkto o serbisyo, ay ito ay tinatawag na producer good. Silatu intajiyah sa Arabic. Halimbawa niyan, ang parehong tinapay kung ginagamit ng isang tindahan bilang sample para sa reselling o paggawa ng bagong produkto ay nagiging produktong pamproduksyon sa Pilipino. Ano ang ibang pang halimbawa natin dyan? Yung sasakyan ng pamilya. So yung sasakyan ng pamilya, anong tawag dyan? Palagay ninyo. Sasakyan ng pamilya. Okay. Ang sasakyan ng pamilya ay yung produktong konsumo. Yung sasakyan para sa delivery ng negosyo, anong tawag doon? capital. Kapital. Okay. Kung ang sasakyan ng pamilya ay ang tawag doon ay produktong konsumo. Ano yung produktong konsumo? Yung English niya ay Personal. Okay, personal. Food. Ang English niya, yung produktong konsumo ay consumer good. Consumer good. So, kung yan ay sasakyan ng pamilya, bakit consumer good siya? Dahil ito ay direktang nagbibigay kasiyahan o utility. Yung sasakyan ba ng pamilya, nagbibigay ba ng kasiyahan sa pamilya na yon? Of course. Kasi ginagamit nila. Opo, Stad. Okay, barakallahu fikum. Pero ang sasakyan para sa delivery ng negosyo, for example, si Walid, merong siyang negosyo na pandesal. So, of course, merong siyang sasakyan na pang-delivery lang, hindi niya sasakyan na personal, kundi sasakyan ng kumpanya niya tinapay. So, ano ang tawag doon? Yan po ba Capital. yan po ba ay Capital consumer good. goods or producer goods? Producer goods po. Producer goods. Goods. Produktong Hindi nagpo-produce. produksyon, no? Consumer goods. Bakit? Bakit? Dahil ito ay ginagamit ang produkto upang makagawa ng ibang produkto o serbisyo. Ito ay producer good. Tafaddal, Walid. Stad, nalit yung raise hand. Okay. Bigyan ko kayo ng example. Kuryente sa bahay. Anong tawag dyan? Consumer goods or producer goods?
Consumer postal. Consumer. Consumer good. Consumer. Consumer. Opo. Yung kuryente sa pabrika. Producer. Producer. So ano ang pagkakaiba ng dalawa? Pagdulo. Akolid. Yung consumer po, ito yung parang asset na kina-consume mo in personal, parang nakaka-benefit ka isa personal, pero walang kita. Wala kang nagkakaroon ng kita ng pera o dagdag ng capital, kundi kuwan lang as satisfying or needs, necessities. Pero yung capital producer good, ito yung mayroong kang merong kang two birds in one stone na ibig sabihin ginagamit mo o di kaya sabihin na natin, may bayan natin yung meron siyang may capital, meron kang napapala na madagdag yung capital mo, nagkaroon ka ng ng asset o pera, ganun po. Barakallahu fikum. Thank you so much, Walid. Sister Fatima, tafaddali. Bali yung producer goods po, yung parang yung business para mag-create ng more goods, more services. Ang consumer goods naman, parang yung pinaka final products na pina-purchase ng individual. Yun po. MashaAllah. Barakallahu fikum, Sister Fatima and Walid. Okay, pahabol pa si Sister Lina. MashaAllah. Laban. Anong kwento? Department? Department ng LLB at saka Usultin at saka Juris. Tafaddal, Sister Lina. Yung consumer goods po, yung nagbibigay ng kasiyahan directly sa mga pangangailangan ng mga tao. At yung producer good naman po ay hindi direct na binibigay sa mga serbisyo sa mga tao, kundi ito ay ginagamit ito para makagawa ng another product. Yun po. Opo, barakallahu fikum. Mumtaz, mashallah. Lahat kayo mumtaz, mashallah, mumtaz. Sister Alina, Sister Fatima, Walid. Okay, pahabol pa si Sister Halian. Tafaddal, Sister Halian. Yung pagkakaintindi ko po, Dok, sa consumer goods, ayun pong ginagamit natin na pang araw-araw na kailangan. At yung pong kinukonsume ng bawat pamilya. At yung producer consumer po ay yung pong ginagamit na pangkabuhayan po, in short. Masya Allah, barakallahu fikum. Mumtaz, Sister Halian. Sister Halian, Sister Lina, Sister Fatima, Walid. Masya Allah, lahat kayo mumtaz. Okay, mamaya babawi yung mga kasama ninyo. Masya Allah. Okay, proceed tayo. So dito sa Asilatun Nihaiya, meron po tayo tinatawag sa terminolohiyang pang-ekonomiya. Meron pong terminolohiya na ekonomiya, no? Term ng language of economics. Meron tayo tinatawag na sil'un nihaiya, yan po yun sa English na final goods. Meron po tayong alwasita, yan po yung intermediate goods. Meron po tayong manfaah, yung utility, at saka meron din tayong amaliyatul intajiya, production process.